Ikaw ba ay gusto din gumawa ng vlog? Dahil na-inspire ka sa mga vlogger pero di mo alam kung paano mo sisimulan. Ngayon ituturo ko yan sa'yo. Kung ano mga pwede mong gawin. Kaya panoorin mo ito ang aking ginawang video hanggang sa huli. Hello mga boss, for today's video po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po natin sisimulan mag-vlog. Ngayon po, sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa akin, ako po si John Paul Brocasa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para palagi ka pong updated sa aking mga bagong video. So ayan, paano nga ba natin sisimulan ang pagbablog? So, ang unang-una ko pong isasabihin sa inyo ay about po sa mga equipment po na kailangan po natin. So, number 1 po, syempre, kailangan po natin ng mga smartphone or camera. Sabihin man po natin na wala po tayong gaano kagandang mga cellphone na gaya ng iba, gaano kalino ng camera. Hindi po tayong gumamit ng mga Android phone kasi po ako that time, nung nagsisimula pa lang po ako, aminin ko po sa inyo, ang aking pong cellphone ay 16 gig lang na Oppo, yung Oppo A3s po. Kung mapapansin niyo po sa aking mga ginawa kong video dati, medyo malabo po yung aking mukha. Pero kahit pa paano po, nagagamit ko po siya. Ang mahalaga po dito ay may magamit po tayo, lalong-lalo na po sa mga baguhan. Pero kung kaya naman po ng budget ninyo, diba, pwedeng-pwede naman. Mas maganda kung camera talaga. So, ayan, kailangan natin ng smartphone, kailangan natin mga kahit basta malinaw yung camera or kung sapat ng budget nyo, okay na po yung mga Android phone. Basta ang mahalaga, nakikita po yung mukha ninyo. At ang pangalawa naman po, kailangan po natin ng extra battery at extra charger. Kasi po, for example, gusto po nating lumabas, gusto po natin mag-vlog sa labas, di ba? Tapos, bigla tayong nalobat. Tapos, yung pinuntahan pa po natin is malayo pa sa bahay natin. Namasahe tayo, di ba? So, pero dahil lobat tayo at wala tayong extra charger, so paano na? Paano na natin matatapos yung ginawa nating pagbablog? Kaya mas mahalaga po, meron tayo pong extra charger, extra battery, or mas maganda, magbaon po tayo ng tinatawag na power bank. Meron po kayong mabibili po sa marketplace, mga power bank po, nagkakahalaga lang po siguro ng 300 pesos yung mga second hand. Pero kung kaya nyo naman po bumili ng brand new, mas maganda po yun, diba? Kasi mas makikita nyo na talagang magagamit nyo talaga ng maayos kasi maganda pa at bagong-bago. At ang pangatlo naman po mga boss, kailangan po natin ng extra SD card or memory card kasi hindi natin maiwasan na hindi po full memory po yung storage po ng cellphone natin, tapos yung storage po ng memory card natin. Kailangan po natin ng ganyan kasi unang-una po sa lahat, gagawa po tayo ng maraming content. Kasi ang kailangan natin dito is makagawa po ng content na ipapakita po natin sa ating mga audience. So pag marami tayong content at mas maganda yung mga nagawa nating content, mas marami po yung audience na manunood sa atin. Kasi napakasarap isipin na maraming paglalagay yung mga video nyo, diba? Napakasarap isipin na hindi ka mangangamba na baka ma-full storage ka, diba? Kasi sabi, what if, ang ganda-ganda ng paligid, tapos syempre, gusto mong mag-vlog doon, gusto mong gumawa ng video, gusto mong videohan lahat. Kasi nga, maganda. Tapos bigla ma-full storage ka. Diba? Napaka alam mo yun? Parang, para sa akin, sabi ko, grabe naman, diba? Nakakalungkot isipin. So, ang pang next po, pang-apat,
Yan, ang pang-apat na po ay kailangan po natin meron tayo ng monopod or tripod. Siyempre, kailangan po natin yan kasi para hindi po mahulog yung smartphone po natin o yung ginagamit po nating cellphone sa pagbablog. Kasi ang mas maganda ko pong recommend sa inyo, yung yung alam nyo yun yung may camera, yung may tatlo pong paa, mas maganda po siya tapos yung napapalaki, napapahaba. Ganun po yun. Yun po yung mas maganda kong recommend sa inyo. Kasi nakakatayo po siya. Tapos, mahigpit po yung hawak niya sa pagkaka-cellphone. Gaya po ng ginagamit ko po ngayon. So, ang next naman po, kung may mga extra po tayong budget dyan, bili po tayo ng microphone. Kasi, mas maganda po na naka-microphone po tayo. Para kahit saan tayo pumunta, di ba? Kahit na mahina yung boses natin, pero dahil naka-microphone tayo, lalakas po siya. At saka, wag po tayong mahihiyang mag-vlog, wag po tayong mahihiyang lumabas na ginagawa po natin yung pagbablog. Kasi, part po ng content natin yan. Unang-una po sa lahat, once na naging YouTuber po tayo, naging isa po tayo content creator or vlogger, diba? Kailangan po natin ng confidence. Kailangan natin ng lakas ng loob na humarap sa tao upang makausap sila para makagawa tayo ng mga content. So, ayan. So, ang kasunod naman, syempre, pag magsisimula na tayo mag-vlog, isa sa mga kailangan po nating gawin ay makapag-isip po tayo ng magiging content natin. Una sa lahat, dapat maganda po yung content natin. Dapat yung kawiwilihan ng mga tao or ng mga audience na makakapanood sa atin. Kawiwilihan po hindi po yung kaasaran ka ng mga audience mo. Kasi may yung ibang mga nagsisimula pa nga lang, isa sa mga biggest worst na nagagawa nila as content creator is gumagawa agad sila ng content para sa sarili nila. Hindi naman sila si Ivan Alawi, hindi naman sila si Kong TV na dati nang sikat, kaya ibinabahagi nila yung buhay nila dito sa social media, di ba? Tayo, mga nagsisimula pa lang tayo. Nagsisimula pa lang tayo na makilala dito sa social media, na makilala sa mundo ng pagbablog. So ngayon, isip tayo ng magandang content na mas bagay sa atin. Kung may talent ka, swerte mo kasi isa na yan sa mga advantages mo. Sabihin natin magaling kang sumayaw, magaling kang kumanta, o edi yung content mo is pagsasayaw or pagkakanta. Nakadepende sa kung anong gusto mo or kung pareho kang may talent na ganyan, okay din. Sabihin natin, magaling kang gumawa ng mga kwento, di ba? Try mo magkwento. Gaya ko, ang isa sa mga ginagawa kong dito sa content is, magtuturo lang talaga. Diba? Ang ginagawa ko naman, inaaral ko muna bago ko ituro. Kasi, ang hirap kaya na ituro ang isang bagay na hindi naman pinag-aralan, diba? Ganon. Kaya sabi ko, hindi naman ako magaling sumayaw. Hindi naman ako magaling kumanta. Sa pagsayaw, iba yung iba yung galaw ko, di ba? Sa pagkanta naman, grabe. Ako yung nagsasabi, pangit yung boses ko, Oo, totoo yan. Medyo, alam mo yun, ayan, hindi po tayo binigyan ng Lord ng gano'n na talento, pero binigyan po tayo ni Lord ng talento na maging confidence po sa buhay, di ba? Na magkaroon ng lakas ng loob para po makipag-usap sa tao. Iyan po ang isa sa mga talent ko. So ngayon, isa pa sa mga kailangan po natin para okay yung paggagawa po natin ng vlog. Syempre, kapag gumagawa po tayo ng video, gagawa tayo ng content. Kung alam naman po natin na hindi po camera yung gamit natin, smartphone lang, tingin po tayo sa camera nung nung cellphone natin. Kasi, halimbawa, ikaw, nagbablog ka, nakatingin ka sa mismong screen, alam mo ba yung makaamuga nito, Hello po, welcome po sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang,
ganun po yung mukha mo. Ganun po yung ganun po yung itsura mo. Hindi ka po nakatingin dun sa kinakausap mo kasi mas maganda dito is parang kinakausap mo sa personal yung mga audience mo o yung mga taong nanonood sa'yo. Eyes to eyes po, di ba? Eyes to eyes. Tingin ka sa camera ng cellphone mo para makita nila na nakatingin ka sa kanila gaya ng ginagawa ko. So, nakakasunod po ba lahat? So, ayan, kung mga nakakasunod po lahat, tapos medyo okay po sa inyo, gustong-gusto niyo po yung content, doon po sa baba, tapos sabihin nyo, gustong-gusto ko yung content na ginawa mo. Ang next naman po, wag kang mahihiya, tapos lakasan mo po yung boses mo para marinig ka po. Wag kang mahihiya kung may mga tao sa paligid mo na nakatingin sa'yo, di ba? Kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Kailangan alam mo yung ginagawa mo na ikaw, vlogger ka, ikaw, gumagawa ka ng content, di ba? Kasi kapag alam mo na masaya ka sa ginagawa mo at gustong-gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo kailangan maiyak kasi parte yan ng pangarap mo, di ba? Gumagawa ka ng vlog, gumagawa ka ng content kasi para sa pangarap mo. Gaya ko, hindi ko kailangan mahiya, hindi ko kailangan mahiya kasi alam ko na parte to ng parte to ng pangarap ko. Parte ito na bubuo ng pangarap ko. Ang next naman po ay yung paggawa po natin ng video, pag-edit po natin. So ako po, hindi pa po ako totally gumagawa po ng mga video before, pero dahil po sa school, ako po yung minsan gumagawa po ng mga video po kapag may mga roleplay po kami. Ako po yung nag-e-edit, kaya po isa po sa mga advantage ko na marunong na po talaga ako gumawa ng video pagdating po sa pag-e-edit. Sa mga sa mga hindi pa po masyadong marunong, mas maganda po aralin niyo po muna. Marami po kayong makikita sa mga sa mga kapwa ko YouTuber na gumagawa po sila ng mga tutorial para po maging maayos yung paggawa niyo po ng content or para po maging maayos yung pag-edit niyo po ng inyong mga video. Marami po kayong mga apps na pamimilian, mga libre pong mag-edit. Yung iba po may mga kailangan pong bayaran, di ba? Pero po kung alam niyo po naman na na kaya po ng budget niyo, na okay naman, sige lang po, sige po kasi part po yan ng part po yan pag-vlog natin. Kailangan po natin magbayad po sa mga ganyan. Pero kung tulad nyo lang po ako, na talagang talagang wala po pong masyadong budget, ang ginagawa ko naman po is, kung lang po yung available po sa CapCut, no, kung available na music, di ba? Una po sa mga ginagamit ko sa pagbablog, CapCut po, yung Vlogyo, di ba? Yung iba po, pwede niyo po gumamit ng KineMaster, pero mas sikat po talaga ngayon is yung CapCut kasi po, ando na lahat. Hanap na lang po kayo sa Google or sa Play Store kung ano po yung mga magagandang editor. Kasi marami naman pong lalabas dyan. Marami po kayong magugustuhan dyan. So, tapos, wag naman po natin kakalimutan na maglagay po ng background music. Maganda po, may music po yung background po natin, di ba? Para po medyo nabubuhayan po yung paggawa natin ng content. Medyo kawili-wili siya sa tainga ng mga ng mga audience po natin. Pero wag naman po yung wag naman po yung mas malakas pa yung background music mo dun sa sa boses mo, 'di ba? Dapat mas malakas yung boses mo dun sa background music, 'di ba? Pwede kang maglagay ng background music. Ito medyo mahina lang pero kahit pa paano naririnig naman. Okay po. Ingat po kayo sa paglalagay niyo po ng background music. Kailangan po hindi po copyright. Marami ka pong makukuha na music sa YouTube. I-search niyo lang po background music no copyright. 'Di ba? Hanapin niyo po palagi yung no copyright or ang mas maganda sa YouTube po mismo pag mag-a-upload po kayo ng inyong mga video or reels, may mga may mga available na po doon na music na mas maganda yung gamitin nyo para makaiwas po tayo sa copyright. Kasi ang copyright po, isa po yan sa matinding kalaban po natin. May hirap po tayo ma-monetize once na yung mga content po natin is ma-copyright. Kaya ingat-ingat po tayo sa pag-upload po ng ating mga video, lalo na po sa paglalagay po ng ating mga music.
Ang next naman po ay yung background sound effect po natin. Mas maganda sa content po natin, meron tayong sound effects, 'di ba? Kasi what if ang content natin is more on comedy, kailangan natin maglagay doon ng mga sound effect na tumatawa. Tapos, what if ang content natin is about love life? Kailangan din natin maglagay ng mga background sound effect din. Ang maganda kasi sa mga background sound effect is 1 to 3 second lang siya. Hindi po siya nakaka-copyright kasi sobrang iksi lang po nung sounds niya. Hindi po mawawala is yung ending po ng content po natin. Ending po ng video po natin. Siyempre, di ba halimbawa ako, natapos na yung video. Natapos na panoorin ng mga audience ko, natapos nyo na panoorin. So, ang sasabihin ko naman sa inyo ay, ganito naman, kung gusto nyo, sa mga, sa may mga katanungan, comment down lang po sa baba, mga ganyan-ganyan po, or kung may mga nais pa po kayong malaman, comment down pa rin, 'di ba? Tapos salamat po kasi sa panonood, kahit na medyo mahaba, ang mahalaga po natuto kayo, at ang mahalaga po nakita nyo po kung paano ko rin po ginagawa. So mga ganyan-ganyan po, isip po kayo ng mga suggest ko lang po yun, na nakadepende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong sabihin. Basta more on pasasalamat na po sa ending. Tapos syempre, yung mga sinasabi po ng mga vlogger, 'di ba? Yung mga sinasabi nila na huwag kalimutang mag-like up at mag-subscribe kasi kailangan po natin yun. Guys, nagsisimula pa lang din po ako, kung makikita nyo po. Ang konti pa lang po yung subscriber ko. Sa akin po, tulungan niyo po akong mag-angat kasi mas matulungan niyo po akong umangat, mas tulungan niyo po akong dumami subscriber ko, pagpapatuloy ko po ito hanggang sa matulungan ko po kayo. Isa po ako sa tutulong po sa inyo para malaman nyo po lahat kung ano yung mga gusto nyo pong malaman. Tanong lang po kayo, comment down lang po kung ano yung mga katanungan nyo, kung ano yung mga concern nyo po about po sa kitaan dito. Comment down nyo lang po sa baba kasi po once na mabasa ko po yan, lahat po yan, isa-isahin ko po yan, basahin, aaralin ko po yan at isi-share ko po sa inyo kung paano. Kaya sa lahat ng mga nanonood dito, huwag pong kalimutang mag-like at subscribe po sa aking channel. Ang next naman po ay pagkatapos nyo na pong magawa yung video nyo po is i-save nyo na po siya, tapos po mas maganda po i-render nyo siya kasi mas maganda yung quality kapag naka-HD siya. 'Di ba? Mas maganda, mas malinaw. Pagkatapos na po ng pag-render nyo, pagkatapos nyo na pong ma-edit lahat, so ayan, ito na po yung pinaka-exciting na part. I-upload nyo na siya sa inyong YouTube channel. So ayan na, in-upload na natin, okay na, na-edit na natin, naayos na natin yung mga content natin, yung mga mali-mali nating mga nakat na natin, lahat-lahat, okay na. So ayan, upload na natin. At syempre, habang nag-upload ka sa inyong YouTube channel, huwag pong kakalimutan gumawa ng thumbnail. Tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng magandang thumbnail. Sobrang dali lang po niya gawin at sobrang nakaka-excite po siya gawin. Kasi dyan nakikita yung isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming mga audience ang nanonood. Kasi sa thumbnail pa lang, wow, ganda, nakaka-excite, ang ganda kung papanoorin, 'di ba? So ayan, kaya kailangan maganda yung sa pagkakagawa natin ng thumbnail natin. Pero wag kayong mag-alala kasi isa yan sa mga ituturo ko po sa inyo kung paano po yan gawin. Yung iba po kapag gumagawa po sila ng thumbnail, ang ginagawa nila, tinitingnan nila yung mga video nila. Humahanap sila ng magandang anggulo na magiging part ng thumbnail nila. Ini-screenshot nila mga 4. Pumipili sila doon na magandang maging part ng thumbnail nila. Ganun po yung gumagawa ng iba. At yun po guys, yun lang po lahat. At kung may mga nakalimutan man po akong sabihin, comment down lang po sa baba sa mga suggestion nyo, sa mga gusto nyo pong malaman. Comment down lang po.
So may mga katanungan po dyan, comment lang po sa baba. Hanggang sa masagot ko po ang inyong mga katanungan. Sa mga gusto po magpa-shoutout dyan, comment lang din po kayo dito sa baba para po kapag nakagawa na ako ng aking bagong video, ima-shoutout ko na po kayo doon. So yan, dito na po nagkatapos ang aking pong video. Sa mga gusto pa pong may malaman yan, comment down. Tapos sa mga baguhan po natin dyan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-like up, mag-subscribe na po para palagi po kayong updated po sa aking mga bagong video. So, thank you po. Then, God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako po si Jad Paul Procesa at ito po ang aking YouTube channel.